I'm the patient today. So, hi! Guys, finally we're here! So, we're finally here. Hi guys! Welcome back to my vlog. Hi guys! Good morning! Good morning! It's another day and another vlog. Welcome to my YouTube channel. Hi guys! Welcome back again to my vlog! Anyway, as you can see, naka-red ako ngayon. Kasi first time in this Christmas, hindi pa ako naglagay ng mga Christmas decorations sa bahay namin. It feels like parang lungkot ng Christmas. Ganun yung feeling. But anyway, so right now, yung pagkakaabalahan natin is to decorate Christmas decor the simplest way. Kasi yung mga Christmas decor namin way before is nasa bodega o varasto namin. So, malayo siya dito. Medyo a little bit maglalakad pa tayo, lalabas, maraming snow, malamig. So, wag na lang. Yung mga naiwan na lang dito, yun na lang natin ang gagamitin. Last year, hindi kami nag-Christmas dito sa Finland kasi umuwi kami ng Pilipinas. So, we celebrate Christmas there with families. And now, back here again, celebrate this year, Christmas here in Vasa. Maglalagay tayo ng kortina, ng ating Christmas tree na may maliit akong Christmas tree, yun na lang yung gagamitin natin. And a little small decorations, red, yellow color, that's all. So, right now, ipapakita ko sa inyo ang sala namin, which is, yun nga, hindi pa kami nakapaglinis kasi busy kami. So, right now, since we are free, then we started cleaning kasi 10 days from now is Christmas time, and it's a very special Christmas kasi my brother from Helsinki and his family is coming to celebrate Christmas with us. So right now, ito yung aming sala. So yung ang tawag niyan, yung glass na yan is dito yan siya nakalagay. Kaso lang na-disgrasya, nawala lahat yung mga kuha, nahulog, nasira, nabasag. So nalipat namin yan dyan. And itong mga pillow ng aming sofa is andito nga kasi nilabhan yung mga cover nila na ito. Nilabhan. So I think it's dry. So ilalagay na natin dyan. And that one, lalagyan natin ng kortina. Red and white. And yan, aalisin na natin yan siya dyan kasi mag-aayos tayo ng konti. Yeah. Ito na yung cinnamon roll na niluto ko kahapon. Yep. First time ko ginawa. So, simulan natin guys. I think let's start with the cortina. Cortina muna. So guys, nandito yung mga gamit lang. Ito lang siya. Yung bag na yan at itong cortina na red. Kulang yung ating pang-ipit. Mailalagay pa sana akong isa. Pero parang kulang. So ito na lang red at saka yung white. At saka itong nandito sa bag na yan.
So, hi guys! Welcome back again. So, now na nakapag-decorate na tayo sa bahay. So, we are going to sell some bottles that we have saved for the whole year. And, ito na po siya. Itong four na to is puro bottles po ito lahat. Yan. And then, we have saved that for the whole year. Tapos, since Christmas soon, ibebenta na namin siya. We usually do this every year pag may mga sinisave namin ng mga bottles for the whole year. And then, we're gonna use this during our Christmas celebration. So, come. I'm waiting for my brother. Sinundo pa yung wife niya. Then, after that, diretso na kami. See you! Whole year supplies, guys. A whole year na mo na save for Christmas. Look, a lot. So, yan na nga guys. Ito na po lahat ng aming mga naipon na mga bote at mga empty bottles for the whole year. Actually, lagi namin itong ginagawa for, I think for 3 years na yung mga empty bottles na naipon is ihuhulog namin siya before Christmas kasi ito yung gagamitin namin to buy things or mga foods na kailangan namin during Christmas. So, nasa 4 po na bags na ang aming naipon. Tapos, yun nga, dito namin inuhulog yan mo sa Lidl na malapit sa amin. And since yung aming Christmas this year is all about a la carte Christmas dinner sa bahay with my brothers from Helsinki. So yun, ito na din ang gagamitin namin to buy some ingredients para doon sa dinner na yon. And overall guys, itong mga naipon namin, ito siya is last bag na ito. Yung 3 bags is na lagay na namin dyan. So, last bag na po yan. So, all in all, yung total po ng mga bottles, ng mga empty bottles na naipon namin for the whole year is 52 euros. So, malaki-laki na rin po yung 52 euros na yon. So, yan na siya lahat. So, yung 52 euros is binili namin siya ng meat na gagawin namin steak. Diyan din sa grocery store na yan kung saan namin hinulong yung mga bote. Yun na yun ang ginamit namin pambayad to buy all those stuff. So, at least nakabawas-bawas din na sa gastos. And so, yan na po yung binili namin ng mga meat para sa Christmas dinner namin. At saka may mga gulay din po yan. And nakabawas din po kami sa gastos. So, yan lang po.